Amen. Are we blessed? Amen. Naramdaman niyo po ba yung Panginoon? Amen. Yung hindi mo na masabi yung salita. Gusto mo na lang siyang pasalamatan. Lord Jesus, thank you. Just this revelation na after this day, may magbabago. Amen. And sa lahat po ng nakikinig online, I'm sure God will speak. God will speak. Hallelujah. So sa ating pong pag-aaral sa araw na ito, yan. Tayo po ay dadako sa tatlo sa pinaka-importanteng ginawa ng Panginoong Jesus nang siya'y narito sa lupa. I don't know, pero I'm sure someone will know Him more sa araw na ito. So gusto ko lang pong unang basahin sa inyo yung mga detalye ng panahon po na nawala ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi po dito, Jesus was publicly beaten sa harap po ng maraming tao. Pinapalo siya. Napanood po ba natin yung, for example, Passion of the Christ? Amen. Or any movie about the Bible? Nakikita po natin yung ginagawa sa kanya. Dinuraan siya, pinagsuot ng corona na gawa sa tinik. Pinilit pong itusok sa ulo niya at dumudugo ang kanyang ulo. Tapos buhat-buhat niya pa po yung krus. Karamihan daw po sa mga victim, inuhubadan katulad din po ng ginawa sa Panginoong Jesus. At, ang tawag doon, inaalipusta. So hindi lang po siya physically nasaktan. Kasi ang Panginoong Jesus po ng oras na yun ay full God and full man. May emotions din po siya. And kung hinihumiliate siya or pinapahiya siya or inaalipos na siya, nafe-feel niya rin po yun. Ang sabi po dito, ito yung most horrific and inhumane execution method. Hindi makataong paraan ng pagpatay. Some victims passed away from their wounds before even making it to the cross. Meron pong mga namamatay na hindi pa nakakarating dun sa cross. Tiniis po ng Panginoon natin yun. Just shows, hindi ko po ito sinishare para sabihin nakakaawa ang Panginoon. Just to let you know yung power ng Panginoon, yung strength niya, dahil lahat yun tiniis niya. And for what? Para sa atin. Sabi po dito, others spent anywhere from a matter of hours to days. Maaring ilang oras o maaring ilang araw na nakapako bago mamatay, slowly dying of asphyxiation. Yung asphyxiation po, yung unti-unti nang nauubos ng oxygen ang katawan natin hanggang mamatay na tayo. Pero po, alam po natin ang nangyari sa Panginoon, di ba? Hindi siya inabot ng oras, hanggang 3 p.m. lang po, di ba? And siya mismo, di ba sabi niya, Father, to you I commend my spirit. Ibinigay niya ang kanyang espiritu. Hindi po siya pinatay. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Magkaiba po yun. Kung normal pong pagkamatay ito, aabutin ng ilang oras o ilang araw bago mamatay. Siya po, ibig sabihin, may control siya sa life. Alam niya kung kailan niya pwedeng ibigay yung buhay at kailan niya pwedeng kunin. Amen? Amen. Sabi po, dun sa mga ibang tao, dahil naaawa na yung mga Roman soldiers, binabali na yung paa. Kasi po pag nabali yung paa, hindi na makakatuon yung tao. Pag po kasi nakapakong gano'n, para makahinga sila, na itutuon ba nila yung paa nila? At makakahinga pa silang konti. Pero pag binali na po yung buto ng paa nila, hindi na. Kaya bumibilis yung pagkamatay. Ngayon po, gusto din gawin sa Panginoong Jesus ito.
Pero nung tiningnan, patay na siya. Kasi binigay na niya yung buhay niya eh. Amen. At ang ginawa po sa kanya, tinusok yung tagiliran, tama po ba? Para ma-sure na patay na siya. This is katunayan po ng prophecy sa Psalm tsaka sa Isaiah. Sabi po sa Psalm 34:20, He guards all His bones, not one of them is broken. Psalm po ay sinulat ni Haring David. Amen? So ito po Old Testament. Ibig sabihin, prophecy. Ibig sabihin, hindi pa mangyayari, alam na. Tapos po, sabi sa Isaiah 53, He was pierced, tinusok, for our transgressions. Amen. Ganun ka-powerful ang Panginoon. Amen. Hindi siya pinatay. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen? Amen. Amen. Now, na-imagine niyo po ba kung kayo yung nandoon sa sitwasyon na yun? Yung sakit, yung hirap, yung pagod. Now, keep that in mind and then look kung ano yung mga ginawa natin kamalian. Parang nakakahiya, no? Grabe sa dami kong ginawang mali. Ang Panginoon ang nagtiis. Tapos, after that, hindi ko pa siya ma-appreciate. Gusto ko lang po ma-appreciate natin lahat yung ginawa ng Panginoon. Kaya ako po sinashare to. And these are facts. Ito po ay totoong mga pinag-aralan. Totoong nangyari. Hindi po ito sabi-sabi lang. Amen? Amen. Sa ating pong pag-aaralan sa araw na ito, ang sabi po, you've been resurrected. Live. Ibinangon ka na. Mabuhay ka na. Marami po sa atin na-experience na ang grace ng Panginoon. Na-experience na ang salvation ng Panginoon. Pero after that, nabuhay ba tayo? Ang pagiging makasalanan daw po ay pagiging patay sa Espiritu. Kung kaya nga ginawa ng Panginoon na tayo ay mabuhay. Amen? Amen. So, sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang mga ginawang resurrection ng Panginoong Jesus na siya po ay nandito sa lupa. Bago po tayo dumating dyan, yung number 12 po, napansin po ba natin madalas itong mabanggit sa Bible? Trivia lang. 12 months po ang ating calendar. Tama? Sino yung may pang 13? Maswerte na lang yung mga may 13th month sa Pilipinas, no? Kahit 12 lang yung months, may pang 13 silang sweldo. Sana all. And tingnan po natin yung relo natin, wala din yung 13. Hanggang 12 lang din. Amen. 12 is a number that symbolizes God's power and authority, as well as serving as a perfect governmental foundation. Ibig sabihin po ng governmental foundation, ito po ang sinusunod. Kagaya po ng oras natin, hindi pwede hindi tayo susunod sa oras. Kung 12 hours or 24 hours ang nasa akin, 24 hours din ang binigay sa inyo. Amen? Kung 25 hours yung sa inyo, abadayaan yan. Kahit isang segundo, wala po tayong may dadagdag sa oras natin. Tama? Tayo pong lahat ay sumusunod sa time, aside from the Lord. Only God can control His time. Amen? Amen. Meron pong 12 apostol. Alam po natin, 12 alagad ang Panginoong Jesus. 12,000 tribe, from each tribe of Israel, maliligtas. Ito po sa panahon na ng tribulation. Hindi na po natin abutan ito kasi mararapture na tayo before mangyari ito. And sa New Jerusalem, ito po yung bagong Jerusalem after na po bumalik ng Panginoon. Meron ding 12 gates made of pearl. Ibig sabihin lang po, significant yung number 12 sa Bible. So pag nabasa po natin yung 12, mag-isip po tayo ano kaya meaning. Kung isipin po natin na Old Testament, New Testament lang yan, sa Old Testament po may 12 tribes of Israel or 12 tribes of Jacob. 12 yung anak niya. 12 stones na nasa high priest's breastplate and then 12 unleavened cakes of bread na nasa templo. So, yun po, trivia lang, 12 is something na, bakit kaya may 12 dito? Pag-iisipan po natin. Once na na-encounter natin sa Bible, ano po? Amen? Amen. So sabi po dito sa ating first
live not by what we see. Not gonna live by what I see. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we should we should walk by faith and not by sight. Walking is living, of course. Hindi po depende sa ating nakikita. O hindi depende sa nakikita ng iba sa atin. Amen. Kundi sa nakikita ng Panginoon. Live not by what we see. Sa Luke 8, now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. The man named Jairus. Kilala pa natin si Jairus? Si Jairus po ay isang pariseo. Siya po ay leader sa synagogue. Synagogue po yung pinag-preach siya ng mga Pharisee dati. And Tagalogin ko na lang po, sabi dito, lumuhod siya sa harapan ng Panginoong Hesus. At nagmamakaawa na pumunta sa bahay niya dahil yung anak niyang about 12 years old is dying. Now, syempre, ang Panginoong Hesus gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid or anak. Pupuntahan niya. Pero sa way na yun, habang siya papunta, nandoon yung babae na dinudugo ng 12 years. What a coincidence. Bakit 12? Yung 12 po sabi kanina, governmental or ito yung nagpapaikot ng buhay mo or nagpapatakbo na hindi ka pwedeng umalis dyan basta-basta. Minsan po, merong difference tong dalawang to. Bakit? Yung isa, 12 years na buhay at masaya. Tapos biglang namatay. Yung isa, 12 years na patay or naghihirap or dinudugo. Tapos biglang nabuhay. Ang nangyari po sa babae nito, bleeding for 12 years, no one could heal her. Marami po siyang pera, pero lahat na ng doktor pinuntahan niya, hindi po siya napagaling. Marami po tayong pera, pero lahat ng pinuntahan natin, hindi tayo napasaya. Marami po tayong talent, pero lahat ng pinaggamitan natin dito, hindi naging fulfilling. Marami po tayong kakayahan. Marami po tayong pinagdaanan. Kung saan-saan tayo pumunta, pero hindi na-satisfy ang puso natin. Laging may kulang. Sino po sa atin ang sumweldo ng mahigit 30 kalapad isang buwan? Di ba, after na magbayad ng bill, feeling mo kulang pa rin? Alam mo, pili ka nga ng 50 kalapad, palagay mo ba after mo magbayad ng bill, satisfied ka na? Feeling mo kulang pa rin. Bigyan ka man ng 1 milyong lapad, buwan-buwan, iisipin mo, kaya ko pang kumita ng mas higit pa dito. Maring yung nagbi-business dyan, kumita ng 1 lapad ngayon, gusto niya bukas 2. After next month, gusto ko 3 na to, maging 4, 5. Hindi po tayo nasa-satisfy. There is a God-shaped hole in our hearts. Only God can fill that. Amen. Amen. Ang babae pong ito, 12 taon siyang naghanap ng magpapagaling sa kanya. Isang hawak lang po. Sa dulo ng damit ng Panginoong Hesus. Ito po yung contrast ng dalawang po. Yung isa sobrang saya, biglang nawala. Yung isa naman sobrang lungkot, biglang na mapapansin po natin dito, common yung nagbago sa buhay nila. Na-encounter po nila ang Panginoong Hesus. I'm sure tayong lahat na-encounter natin ang Panginoong Hesus. Hindi ko lang sure kung lahat tayo nabago ang buhay.
Amen? But that is the result of encountering Jesus Christ. There will be change. And it's not based on what we see. Pagpatuloy po natin, at I'm sure alam niyo na to, tinanong niya sino yung humawak sa kanya, sabi sa kanya ng mga apostol, Panginoon, napakaraming tao dito, nagsisiksikan. Of course, may hahawak sa inyo. Piloso po si Peter eh. Sabi niya, hindi. May humawak sa akin, I felt power coming out from my body and going to her. And yun, sabi niya dito, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Now, pagdating na po doon kay Jairus, sabi niya dito, sabi ng Panginoong, sabi ng mga apostol, patay na yung anak mo, Jairus. Huwag mo nang abalahin ang Panginoong Jesus. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi, pupuntahan ko siya. Just believe, and she will be healed. Just believe, and she will be healed. Meron po ba sa ating mga namatay na sa buhay natin? I'm not talking about people. Minsan yung pangarap natin na namatay na. Minsan yung calling natin, akala natin namatay na. Minsan yung desire natin na maglingkod, akala natin namatay na. Pero meron pong isa na kayang bumuhay niya. Amen. Amen? Amen. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James. Ito po yung tatlong favorite ni Jesus Christ. Lagi niya kasama itong tatlong to. Si Peter, John, and James. Ito rin yung kasama niya nung nanalangin siya before siya namatay. Na tinulugan naman siya. Lagi po siyang merong traits na kasama-sama doon sa 12. Sabi niya po, stop wailing. Tumigil kayo sa pag-iyak niyo. She is not dead, but asleep. Hindi siya patay, natutulog lang. Amen. Maaring yung pangarap mo natutulog lang din. Maaring yung pinagdadasal mo noon na nakalimutan mo lang ipagdasal ngayon, natutulog lang din. Yung desire natin na mabago ang buhay natin, natutulog lang din. But God can wake you up. Amen. Amen? Ang sabi na dito, sabi po dito, they laughed at him knowing that she was dead. Ang nakikita ng mga tao, patay na. Ang dineclare ng Panginoong Jesus, tulog lang. Ang sabi ng Bible, ginawa ka for His purpose. Amen. Ang sabi ng mga tao, wala kang magagawa para sa ikabubuti ng buhay mo. Ang sabi ng mga tao, umasa ka sa loto para kumita ka. Umasa ka sa huwete kung meron pang huwete ngayon. Ang sabi ng Lord, according to my riches, I will provide. According to His riches. Ang sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. Perfect ka dahil perfect ang gumawa sa'yo. Pero ang sabi ng mundo, malaki ilong mo, banda ka, sobrang taba mo. This is how people live by what they see. But God gave you this, His Word. Para hindi po tayo doon umasa sa nakikita ng mundo. Amen po ba? Amen. Ginawa niya yung dapat gawin para sa atin, para pag nalaman natin yun, and tinanggap natin yun, there will be changes in our lives following His Word. Ang pagsunod sa Kanyang salita ay hindi upang maligtas. This is our response dahil niligtas niya tayo. Amen. Amen? Kaya po, kung ano man po yung panlalait na narinig natin kanina, kagabi, kahapon, kamakalwa, last year, 2,000 years ago, kung buhay na tayo noon. Hindi po ganun ang nakikita ng Panginoon sa atin. Amen. Amen?
Let's declare that we are children of God. Amen? Amen. Tayo po ay anak ng Panginoon. Sino po ang anak ng hari? Amen. May mahirap po ba ang anak ng hari? Wala. Amen? Kaya kahit po sa inyo lang yung kinita natin this day, hindi po tayo mahirap. Amen. Amen? Hindi po nakadepende sa nakikita ng mundo. Amen? Ang sabi niya dito, anak, tumayo ka. My child, get up. Naalala niyo po ang Panginoon pag nagpagaling siya? Wala na siyang tsetseburetse. Tumayo ka dyan. Diba? Sabi niya dun sa pilay for 38 years, get up, take your mat, and walk. Tumayo ka, kunin mo yung higaan mo, and maglakad ka. Ganun ka-powerful ang Panginoon. He just say, and it will happen. Eh ano po bang nalaman nito? Di ba lahat ito yung sinabi niya? Amen? Amen. So believe that all of this will happen. Hindi pa man natin nakikita ngayon, pero sabi niya, let the poor say, I am rich. Amen. Let the weak say, I am strong. I am strong. Hindi let the weak say, I am rich. And let the poor say, I am strong. So kung sinabi niya, you are rich, sana all. Lahat tayo rich. Anak tayo ng Panginoon eh. Can we declare that I am rich? I am rich. I am strong. I am strong. Wala na akong sakit. I am strong eh. Wala na akong gout. Wala na akong high blood. Amen? Amen. Wala na akong allergy sa manok. Amen. Amen? Amen. Allergy lang yan. This is the word of God. Amen. Amen? Pag-pray na natin yung wallet natin. Amen. Yan. So dito po, ang sabi ng Panginoon, get up. Kung tayo po naka-experience na madapa, get up. Tayo lang. Tuloy ang laban, tuloy ang lakad. Walang atrasan, walang sukuan. Amen? Amen. Amen? Kaya Brad, tuloy lang, gitara lang. Amen? Amen. Amen. Grabe na-bless ako dun ha. Yung heart ni Chris na mag-gitara. Amen. Si Lord ang magpo-provide ng talent sa'yo. Siya ang magpo-provide, huwag kang umasa sa sarili mo. Amen. Sabi niya eh, He will provide according to His riches. Amen. Sobrang rich ang Lord eh. Rich ng talents, rich ng time, rich sa pera, rich sa health. Lahat-lahat, rich siya. Tapos nare-reach pa natin siya. Amen. Praise God. Amen. Live not by what we feel. I'm not gonna live. Parang yung kanta talaga to kanina eh. By what I feel. Deep down. Mga pahabay mata natin. Yung nain po, yan yung sunod sa 8. Yung nain po, yun yung nain or nain. Ang ibig po sabihin yan is pleasant or beautiful. Ito po yan sa mapa. Ito yung Sea of Galilee, di ba? Sino yung kinakapunta ng Sea of Galilee? Yung... Wala pa? Sino yung na binyagan sa Jordan dyan? Sa mga baba dito. Ba't nang baba dito yung ilog Jordan yan? Tapos yung Dead Sea dito sa baba. Yan. So ito yung Sea of Galilee, Capernaum, narinig na natin yan, Bethsaida, Gadara, kasi ito yung mga isa sa mga anak ng isa sa 12 na tribes yung Gad. Ito po yung Nain. Ang katabi niya po yung, actually nasa tabi lang siya ng Mount More. Sensya na. Moira pala yun, sorry. More. Mount of the Teacher ang ibig sabihin ng More. And kadikit niya yung Shunem. Shunem. Narinig niyo po yung salitang Shunammite? Okay. Sa 2 Kings po, si Elisha, meron siyang nakatagpong Shunammite woman. May pera itong Shunammite woman na ito. At may asawa siya, pero wala siyang anak.
Tapos tuwing dadaan si Elisha, napapansin siya ng Shunammite woman. Tapos, na-encounter niya si Elisha. Elisha is a prophet, but during that time, he represents God. Ang sabi nung Shunammite woman, this is a man of God. Nakilala niya kagad si Elisha, tinitingnan niya pa lang. Ganyan po ang mga anak ng Panginoon. Tingin pa lang. Iba to eh, may iba dito sa taong to. May glow. Nag-gluta ka ba? Meron siyang ibang aura kasi ang Holy Spirit ang kumikilos sa buhay niya. Amen? Kaya po huwag kayong magtaka kung sabihan kayo lahat na maganda kayo at gwapo kayo. It's God's glory. Amen. Amen? Radiating kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ngayon, tuloy ko yung kwento. Yung Shunammite woman po, ang ginawa niya sa bahay niya, since may pera siya, ipinagawa niya ng sariling kwarto si Elisha. Para po, tuwing dadaan, pagpagod at gutom, doon niya padadaan niya si Elisha. Oh, Elisha, daan ka muna, kain ka muna. Ganun siya kabait. Ngayon, sabi nga dun sa babae, ano may tutulong ko sa'yo bilang ganti sa ginagawa mong kabutihan sa akin? Wala naman siyang hiningi. Tapos, basahin na po natin ang 2 Kings chapter 4, verse 8 to 36. Ang nangyari dyan, sabi nung alagad, may alagad kasi si Elisha, sabi, wala pong anak yung Shunammite woman. So sabi niya, next year, at the same day, magkakaanak ka. Katulad din ng binanggit ng dalawang angel kay Abraham. Diba? Sabi niya dun kay Sarah, this time, next year, magkakaanak ka. And totoo, nangyari, nagkaanak. Tapos po, namatay yung bata. Sabi ng babae kay Elisha, alam mo, hindi ko naman hiningi na magkaanak ako. Pero pinaasa mo ko na magkakaanak ako at nagkaroon nga ako. Pero bakit binabawi mo? Minsan ganyan tayo sa Panginoon. No? Once na may tinanggap tayo, tapos nawala sa atin, feeling natin, kinuha sa atin, when in fact, pinahiram lang sa atin. Di po ba pag pinahiram, babawiin? Siyempre, ibabalik. Amen? May hiniram ba na sa'yo na yun? Bigay na yun pag hindi nahiram. Lahat po ng pinuntahan natin dito sa mundo, hiram lang natin. Kaya po kung nawala yung budget ng church at ginastos natin, hiram lang naman natin yun sa Lord eh. Okay lang, gamitin natin. Para sa ikalalago ng church. Si Lord din naman magpaprovide. Amen. Amen. Ngayon po tuloy ko yung kwento. Namatay. So in short po, ang ginawa dyan ni Elisha, dumapak siya dun sa bata. Sabi po sa Bible, mouth to mouth, eye to eye, body to body. Tapos, bumalik yung spirit ng bata. Nabuhay muli. Now, dito po sa Nain, katabing-katabi lang ng Shunem, dito rin po, may nakatagpo ang Panginoong Jesus. What a co-accident. What a coincidence. Kasi po ang nangyayari sa Old Testament is just a shadow of what will happen pagdating ng Panginoong Jesus. Amen? So sabi po dito, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. Habang naglalakad po siya sa pasukan, meron pong isang patay na dala-dala na. Ibig sabihin po, ililibing na. Di po ba pag may patay sa Pilipinas, pinoprosesyon, papunta sa sementeryo? Na-experience po ba nating sumama sa prosesyon ng patay? Hindi kita. Di ba may ganun pang tugtog dun sa karo? Malilimutan. Napatatagal na naman tayo eh. So, ganun din po yung nangyayari dito. Ililibing na yung bata. Tapos tinanong niya, anong nangyari? Sabi ng Panginoon. Sabi po nung alagad kay Jesus, the only son of his mother, and she was a widow. Makikita po natin yung contrast. This place is supposedly beautiful. This place, is supposedly beautiful. Ibig sabihin,
dapat masaya sa lugar na to. Pero ang nangyari, widow siya. Ang widow po, namatayan ng asawa. Tama? Sa panahon po ng mga Jew, pag widow ka, wala ka ng pagkukunan ng anything. Ang nagtatrabaho po kasi lalaki. So walang-wala siya. So ang pag-asa na lang na anak niya na lalaki, namatay pa. So ganun po kagrabe yung sitwasyon ng widow. Kaya bumalik ng page ko, sorry. Kaya naghang yata. Pero anyway, ang sabi niya po dun sa widow, don't cry. Huwag kang umiyak. Huwag mong hayaang madala ng emosyon ang buhay mo. And sabi niya po dito dun sa bata, get up. Tapos yung lalaki tumayo nang bumangon ang patay. Na-imagine niyo po ba na bumangon yung patay habang nasa posisyon? Ano kayang mangyayari? Sigurado. Wala magsasabi ng praise the Lord, I'm sure. Hala, may multo. Ganun iisipin natin. Amen. Nung na-encounter po ng Panginoong Jesus ang batang ito, agad niya itong pinagaling. Ang sabi niya, dun sa previous page sabi niya, don't cry. Minsan po sa buhay natin, dumadating dun sa time na yung tanging pag-asa natin na wala pa. Ako lang ba nakaka-relate dito? Na meron tayong inaasahan tapos biglang sumablay. Yun na lang yung inaasahan natin. Parang itong widow na to, ang pag-asa na lang na talaga yung anak niya. Na pag lumaki, bubuhayin siya. I mean, magpo-provide sa kanya. Kaso namatay. And dun sa posisyon na yun, na-example ko na lang, dadalhin sa libingan, sa atin parang posisyon na tawag. Doon na-encounter ng Panginoon. Yung kanina, kakamatay lang, nasa bahay. Yung ngayon, nasa posisyon na, ibig sabihin, ilang araw siguro, or ilang araw na namatay, ganyan, isa o dalawa. Amen. Pero na-encounter ng Panginoon, pinatayo, bumangon ng batay. Sana isa sa atin, pag nag-pray, kaya bumuhay ng batay. Kasi gagamitin siya ng Lord. Amen. Kasi kung may mga plano ang Panginoon na minsan, akala natin tapos na. Pero hindi pa pala. Amen. Sabi po sa kanya ng Panginoon, don't cry. Napaka-powerful na salita. Try nyo, namatayin kayo ng anak. Kaya nyo, don't cry. Imposible, di ba? Aso nga lang, hala, si Taki. O, ibon lang daw pala. Yung nga lang namatayan ka ng makina sa gitna ng highway eh. Di ba? Makina pa lang yun. Iyak ka talaga nun, highway yun eh. Ang mahal ng bayad sa hatak mo. Doon ka iiyak sa bayan. Amen. Lastly po sabi, live in Jesus. For in Jesus, nothing is impossible. Nothing is impossible. Meron po ba mga bagay sa buhay natin na akala natin imposible? Sino gustong maka-N2 sa Japanese language proficiency? Nothing is impossible, di ba? Lord, gusto ko rin yun. Huwag lang sa sarili nating lakas. Siyempre. Pag sa sarili nating lakas, may limit. Amen? Amen. Now,
Sabi po sa pag namatay yung katawan natin, meron daw pong 4 stages na pinagdadaanan yung katawan natin. Yung autolysis, yung bloating, active decay, and then skeletonization. So skeletonization, magiging skeleton na tayo, magiging buto na. Yung autolysis po, within 24 to 72 hours, nangyayari yan. Kasi tumigil na yung puso natin, lahat ng blood nasa likuran natin, di ba? Kung nakahiga tayo, kung nakadapa tayo, syempre nasa harapan natin. Hindi na siya nagsisirculate. So, after nun, nagiging acidic na yung katawan natin. Then, 3 to 5 days, lalabas na yung mga enzymes. Yung mga cells natin, kusa ng mamamatay from inside out. Kaya yung naagnas mula sa loob palabas. Diyan po yung panahon, within 3 to 5 days, nagiging mabaho na. Ano na yung mukha, yung iba na yung itsura, ganyan. Unless, sa atin kasi nilalagyan na ng formalin yata, tama ba? Pero kung hayaan lang po natin na ganun po ang mangyayari. Within 3 to 5 days, hindi ka na siguro makilala ang baho na. Tapos sa panahon nun, kung sa Israel nangyari to, napakainit po sa Israel. So kung mainit, mas mabilis pong mabulok, di ba? Ma-decompose. Kaya nga pag summer, ang daling mapanis ng kanin natin. Di po ba? Pag winter, kahit ilang araw sa labas, pwede. Kasi malamig. Amen? Pinakikita ko lang po itong katotohanan na ito. Kasi po, alam mo ba natin yung nangyari kay Lazarus? Si Lazarus po, kapatid siya ni Martha. Kilala mo natin si Martha at si Mary? Si Mary yung nung dumating ang Panginoon sa bahay nila, aligaga. Baliktad ba? Si Martha yung aligaga. Gusto niya maglinis, gusto niya magluto, mag-provide para kaya si Mary nasa harapan ng Lord. Ini-enjoy ang presensya ng Panginoon. Ngayon po si Lazarus, nung oras pong ito, nagpadala po ng sulat kay Jesus yung dalawa na sick si Lazarus. Now po, to cut the story short, basahin na lang po natin sa John 11. Sabi po niya dito, maghintay-hintay pa tayo ng ilang araw. Kasi busy pa si Lord. Ngayon, sabi niya dito, bakit after ng naka 2 days, nagsabi na siya na babalik siya. After 2 days, ang travel niya 2 days pa ulit. So magiging, pagdating niya kay Lazarus, 4 days na ang patay si Lazarus. So sabi dito nung tauhan niya, Rabbi po yung meaning teacher sa Jew. Di ba, doon sa lugar na yun, gusto ka nang batuhin ng mga tao at babalik ka pa. So, sabi nga naman dito ni Jesus, hindi ba mayroong 12 hours of daylight? Na, pansin natin, may 12 na naman na binigyan. Now, sabi niya po dito, actually, 12 hours of daylight, yun yung kalahati ng 24 hours. Maliwanag. Yung sunod gabi. Sa Jew po, ang pagbilang ng araw, yung daylight. Then rest, and then daylight ulit. Ano po bang meron pag araw? Maliwanag. Kapag maliwanag, safe mag-travel. Tama po ba? Pag gabi, marami nangyayari hindi maganda. Tama po? Then marami pang mga hayop na wild animals na pwedeng tumatay sa atin. Nung dating panahon. Ngayon, mga wild hold-uppers na lang. Tama? Mga wild addicts na lang. Animals pa rin, pero ibang itsura na. Ayan. So, sabi po, in 12 hours of daylight, there is safe passage. Safe ang travel pag may liwanag. Safe ang travel pag may liwanag. Ulitin ko po, safe ang travel pag may liwanag. Saan po ba nagkagaling yung liwanag natin? He is the light of the world. Amen? Kung may Jesus po, may liwanag. Amen? Naalala ko nga po yung isang preaching sa Psalm 23.
Even though I walk through the valley of shadow and death. May shadow kasi may liwanag. Hindi yung floor wax na liwanag. May shadow kasi may liwanag. Labas ka doon ngayon, makikita mo may anino ka. Kahit ngayon, ay, mahina yung liwanag, pero may anino. Kung wala pong liwanag, walang shadow. Amen? Kaya ako makaka-walk through the valley of shadow and death. Kasi may liwanag. And ang liwanag po natin ang Panginoong Jesus. Amen? So, tuloy ko po yung kwento. I-shorten ko na lang po. Ang sabi dito kay Jesus, nung dumating na siya, after 4 days, sabi nung dalawa, Lord, kung maaga ka lang sanang dumating, hindi mamamatay ang kapatid ko. Sabi niya dito, if you had been here, my brother would not have died. So verse 21. Kung dumating ka lang sa tamang oras, hindi sana mamamatay kapatid ko. Kung ibinigay mo lang sa tamang oras yung hinihingi ko, hindi sana ako naghihirap ng ganito. Kung hinayaan mo lang sana ako maging artista, nung gustong-gusto kong maging artista, siguro sikat na sikat ako ngayon. Kung ibinigay mo lang sana yung hinihingi kong 1 million yen mula sa loto, siguro enough na ang pera ko sa bangko sa araw na ito. Kung, siguro. Minsan sinisisipin natin ang Panginoon, akala natin, dahil gusto natin sa oras na yun, ibibigay niya. Kung ibinigay mo lang sana yung bahay na hinihingi namin sa Gifu, Lord, hindi sana kami nakatira sa apartment ngayon. Exactly! Kasi sino mabipreach dito ngayon? Ngayon sinasagot ng Lord, kung binigyan kita ng bahay doon sa Gifu, paano mo ha-handle yung ministry mo? Balik-balik ka every week, edi mas nagastusan ka. Akala po natin, pag hiningin natin sa Lord, yun na yung mabuti sa atin. Pero yung Lord may perfect timing siya. Now, sabi niya po dito, your brother will rise again. Muling babangon ang kapatid mo. So, ang akala niya, siguro sinasabi ni Jesus yung yung rapture na. Oo, Lord, I'm sure, pagdating ng rapture, tatayo ang kapatid ko. Hindi, sabi niya, mabubuhay ang kapatid mo. Now, yan, sabi niya, I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at ang muling bubuhay. Ang sino mang naniniwala sa akin, who believes in me, will live, even though they die. Kahit mamatay pa sila, mabubuhay sila. Lord, namatay na nga eh. Lord yan eh. Kapag sinabi ng Lord, mabubuhay ka, mabubuhay ka. Panghawakan mo yung salita ng Lord, hindi yung paniniwala mo. Pinag-aralan ko nung grade 6 ako sa science namin. Pag namatay na raw yung heart ko, hindi na raw mabubuhay ulit eh. Sino bang gumawa ng heart natin? Tayo ba gumawa ng heart natin? Hindi, di ba? Si Lord din. Amen? Yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Tuloy po natin yung kwento. Where have you laid him? Tinanong na ngayon niya, saan niyo ba inilibing? Come and see, Lord, they replied. And ito yung pinakamalikling verse sa Bible. Tandaan din na ito kung humingi sa inyo ng memory verse. John 11:35. Jesus wept. 2 words lang. John 11:35. Jesus wept. Meron na kayong panibagong memory verse ngayong araw na ito. Amen? Ganun po, umiyak ang Panginoon. Alam naman niyang bubuhayin niya, di ba? Bakit kaya umiyak pa rin siya? Kasi po mahal niya eh. Hindi po gusto ng Panginoon. Ibig sabihin may emotions ang Panginoon.
Hindi niya po gustong napapahamak tayo kasi mahal niya tayo. Amen. And kapag napapahamak tayo, umiiyak siya. And usually sa katigasan naman ng ulo natin, kaya tayo napapahamak. Amen? Ayan. So, diretso tayo. Ang sabi niya dito, nung dumating na sila sa libingan, take away the stone. Alisin mo yung nakaharang. Sabi niya, Lord, babaho na eh. 4 days nang namatay eh. Pag binuksan natin yan, ang baho niyan. By the way po, sa Jews, meron po silang paniniwala na within 3 days may possibility ka pang ma-resurrect. May mga tao daw po na namamatay dati na namubuhay ulit within 3 days. Ito po yung binalik ng Panginoon, yung paniniwala na to, na namubuhay sila sa Lazarus dahil lang doon. Dahil gusto niyang ipakita na si Lazarus ay mabubuhay dahil sa power ng Panginoon. Kaya inintay niya, sige, try nilang buhayin pa yan, naagdas na yan eh. Di ba? Kahit po anong gawin, pag naagdas na, imposible na. Pero kay Lord, nothing is impossible. Amen? Amen. So sabi niya po dito, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God. The glory of God. Noon pong si Moises, gusto niyang makita ang Panginoon, hindi po siya pinakitaan. Kasi hindi nakakayanin eh. Hindi kakayanin ng katawang lupa niya. Ang glory ng Panginoon. And yet, ang sabi niya dito, if you believe, you will see the glory of God. Sino pong gustong makita ang Panginoon? Sinong gustong nauna? Yun, nag-amen. Ang bata, praise God. Grabe, amen. Lord, anytime. Basta sinabi mong oras na, Lord, anytime. Amen. 50 pa lang ako eh. Gusto ko pang mag-enjoy life. Life begins at 40 pa rin. Life begins. Start na yung buhay ko. Ayan. So, they took away the stone and sabi niya dito, look, sabi niya sa father niya, Father, alam ko narinig mo ko. Father, alam kong bubuhayin mo si Lazarus. Pero para lang maniwala itong mga to, kailangan ko talagang napakita. Ayan dito, I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here. That they may believe that you sent me. Upang maniwala sila na ikaw ang nagpadala sa akin. Now we want to show the glory of God. Para siya ang maging focus po. Even Jesus Christ, hindi niya ginustong sa kanya i-focus. Sa kanyang ama, gusto niya maging focus. Ganun po sila kagrabe mag-connect ng God the Father. And ang sabi niya dito, Lazarus, come out! Kawawa naman si Lazarus, nakulong pala sa loob, no? Buhay pala. Hindi, binuhay ng Panginoon nung sinabi niya, Lazarus, come out! Eman, come out! Yung boses mo, ilabas mo na! Kapatid, come out! Huwag ka nang magtago. Kung gusto mo maglingkod, come out! Maglingkod ka na. Huwag ka nang magstay sa lugar ng mga patay. Dahil hindi ka na patay. You have been resurrected. Live. Ibinangon po tayo ng Panginoon hindi upang maglublob ulit dun sa pinagbangunan sa atin, kundi upang patuloy tayong maglakad. Amen? Huwag na po nating balik-balikan yung nakaraan natin. Nakaraan na yun eh. Masasaktan lang daw. Pag buhat-buhat mo pa yung nakaraan mo, ang bigat maglakad. Hindi ka na makakadiretso. Amen?
take off the grave clothes and let him go. Alisin mo na yung mga damit ng patay. Lumaya ka na. Ibig po sabihin ng damit ng patay, yung dinadala mo noong panahon na patay ka pa sa Espiritu. Noong panahon na hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Kung kaya po mapapansin natin, marami po sa nakakilala ng Panginoon, bigla na lang titigil mag-yosi, titigil uminom, titigil sa party-party, party. Tapos ang gusto na lang ngayon, makinig ng worship. Tapos ang tingin ng mundo, boring. Pero ang totoo, mas nag-i-enjoy sila sa presensya na ng Panginoon. Hindi na sa ibinibigay ng mundo. Amen? Kaya po minsan, kung nabago po yung mga kapatid natin, praise God. Kasi ang Panginoon ang bumago. Amen. Sabi po, take off the grave clothes. Iwan mo na yan. Lakad lang. Go lang. Iwan mo na yan. Tayong lahat po, meron po tayong mga dinadala sa puso natin. I'm sure, hindi lang ako, na hindi natin mabitawan yung past natin minsan. Take off the grave clothes. Bitawan na pa natin. Amen? Now, kung mapapansin po natin, si Jairus po, kakamatay lang ng anak niya. Pinuntahan ng Panginoon ng buhay. Yung anak ng widow, malapit ng ilibing. Pinuntahan ng Panginoon ng buhay. Ngayon si Lazarus, 4 days na, pinuntahan ng Panginoon na buhay. Meron po ba sa buhay natin na kahapon lang namatay? Or 10 years ago, nakalimutan na natin ipag-pray? Nasumuko na tayo sa buhay natin dahil akala natin tapos na ang Lord. Akala natin wala ng pag-asa. Sino gustong pumunta ng Israel? Amen. Dati pinagpipray natin, tapos nakalimutan na natin. Kasi ang daming gastos eh. Sino po sa atin gustong ma-promote? Amen. Sino po sa atin ang gustong makalaya sa hirap na pinagdadaanan natin sa oras na ito? Kung minsan po, yung pinagdadaanan natin, nasasanay tayo. Nakalimutan natin na hindi yan ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, we are free. Hindi po tayo natatalik sa hirap na pinagdadaanan natin yan. Minsan nagtitiis na lang kasi tayo eh. Nakalimutan na natin ipag-pray. Nakalimutan na natin sabihin, Lord, ikaw nga pala ang may control. Lord, hindi nga po pala ako. Amen? So gusto ko lang din po sabihin dito, kahit pa po gaano katagal na matay, yung mga nakalimutan na natin ipag-pray sa buhay natin. Or yung kabago-bago lang na naging problema natin na bigla tayong nawalan na ng pag-asa. Nothing is impossible sa Panginoong Jesus. Amen. Sabi po sa Matthew 19:26, with man, this is impossible. Si Jordan nga, nagsabi, just do it. Eh di lalo na si Jesus. Yung the bigger J. But with God, all things are possible. Amen? Amen. Tingnan po palakpakan ng Panginoon. God